Humina bilang low pressure area ang dating bagyong Kaloy. Namata niya ng Pag-asa mahigit 400 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. Wala nang epekto sa lagay ng ating panahon ng LPA. Mainit at maalinsangang panahon muli ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Posible pa rin ang mga panandaliang ulan o local thunderstorms sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa mga susunod na oras sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Babala ng Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Tugigaraw, Cagayan ngayong Martes. 44 degrees Celsius naman sa Itiaga, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at sa Borongan, Eastern Samar. 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at sa 8 pang lugar. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index ngayong araw sa Pasay City at sa 12 pang lugar. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index dito sa Quezon City at 15 iba pang lugar. 40 degrees Celsius sa Bayumbong, Nueva Vizcaya at sa 13 iba pang lugar sa bansa. May panibagong sama ng panahon ang namuo sa Pacific Ocean. Mahigit 1,000 kilometro ang layo niyan silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at maging isang bagyo, sabi ng Pag-asa. Samantala, kaugnay sa ICC warrant of arrest kay Senador Ronald Bato de la Rosa para po sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kausapin po natin si Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative ng EJK Victims. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Opo. Ano na po ang mangyayari ngayong hindi pa formal na naisilbi po itong ICC arrest warrant kay Senator Ronald de la Rosa? Mahalaga pong masilbi po ito kasi ito po ay panawagan po ng mga biktima. Gusto po talaga nila ng hustisya laban po sa nangyaring war on drugs. Kaya sana po ay maisilbi po ito ng mga government authorities po natin. Paano ho ba makakaapekto sa pagsisilbi ng ICC arrest warrant ngayong nasa protective custody na nga po ng Senado si Senador Bato de la Rosa? Alam niyo po ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs, sana po wag maging safe haven ang Senado po para sa isang taong may ICC arrest warrant. Sana po ay respetuhin din po ng Senado ang batas po natin, lalo na po ang RA 9851 na ng Senado. Sabi po sa RA 9851, kung meron pong investigasyon ng isang criminal tribunal, ay pwede pong i-arrest at i-surrender po yung taong ito sa international tribunal pong yun. Okay, at maituturing hubang obstruction of justice ang pagkanlong ng Senado kay Senador de la Rosa sa inyo pong opinyon? Well, pwede po yung yan pong nangyayari po. Ngunit ito pong po at pati po ng mga biktima na sana po talagang iharap po ng Senado si Senator Bato de la Rosa sa proseso po ng ICC para po talagang marinig po nila ng mga proseso ng hustisya at katotohanan. Okay, at kung November 6 pa ng 2025 po inilabas ng Pre-Trial Chamber 1 itong warrant kay laban po kay Senator de la Rosa, ang tanong ho ng ilan, bakit ho kahapon lamang ito na itakda na arestuhin, umaapila ho sa Korte Suprema ngayon si Senador de la Rosa, kaugnay po rin ho dito sa paglalabas ng temporary restraining order or yung preliminary injunction para hadlangan pa nga po itong pag-aresto sa kanya at pagpapaharap sa isang foreign tribunal. Ano po ba ang assessment po ninyo tungkol dyan? Yun din po ang katanungan ng mga biktima. Bakit po ngayon lang po? Halos mga 6 na buwan po ang nakalipas, bakit po hindi po inaresto si Senator Bato de la Rosa? Kaya tanong din po yan ng mga biktima. Pero itong pag-aakyat nga ho niya sa Supreme Court, kanya po mga abogado, sinasabi niya, hindi talaga nila haharapin yung foreign court, kundi dito muna daw dapat sa ating bansa. Ano ho ba ang nakikita niyo dyan na magiging pagpapatagal ho ba ito sa kaso o maaari ho ba talaga itong isupersede itong ICC court arrest warrant na ito?
Una po, mali pong sabihin na foreign court pong ICC. Hindi po siya foreign court. Hindi po siya korte ng isang bansa po. Ito po ay International Criminal Court na tinatagpo ng mga bansa. Kagaya po ng Pilipinas, naging parte po tayo ng Rome Statute, naging parte din po tayo ng pag-draft po ng Rome Statute at bumoto po ang Senado natin noong 2011 na maging parte po tayo ng Rome Statute. Kasama na po dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya dapat po respetuhin po natin ang international law. Yun din po ang sinasabi natin sa West Philippine Sea. At sana po ito po ang dinggin na argumento po ng ating Supreme Court. Okay, ano ho ba ang tsansa na madala kaya si Senator De La Rosa sa The Hague, gaya po ni dating Pangulong Duterte, sa inyo pong palagay, lalo na't marami ho siyang sinasabi na kailangan all legal remedies ay mabigay muna sa kanya dito po sa ating bansa? Well, dalawa pong dapat magtugma. Una po, sana po maisip po ng Senado na siya na rin po ang nagpasa ng RA 9851, siya na rin po ang pumasok sa Rome Statute. Yan po yung resibo, sana po dinggin na rin ng Senado yung hinaing po ng mga biktima para po sa katotohanan at justisya at huwag pong gawing safe haven ang Senado po para po sa isang taong may ICC arrest warrant. At ikalawa po, sana po ang ating mga government law enforcement agencies ay ipatupad po talaga nila without fear, without favor, yung pong ICC arrest warrant. Alinsunod na rin po sa obligasyon natin under international law. Marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming impormasyon at inyo pong oras. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Yan po naman si Attorney Gilbert Andres, ang Common Legal Representative ng EJK Victims. 3 empleyado at isang bata ang sugatan sa sunog sa bodega ng mga alcohol at cleaning products sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustin. Binalutan na nagangalit na apoy at makapal na usok ang warehouse na ito sa Barangay Kaligayahan, Quezon City pasado alas 10 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya sa loob lang na mahigit 30 minuto, itinaas na sa ika-4 na alarma ang sunog. Nasa 63 fire trucks ang rumisponde. Kinilangang gumamit ng breathing aparato sa mga bombero na pumasok sa loob. Tumambad sa kanila ang mga nasusunog na produkto. Maghahating gabi na po ay ganito pa rin kalaki yung apoy na sinusubukang apulahin ng mga bombero dito sa warehouse na ito. Ilang mga bombero po nakita natin pumesto na doon sa taas ng firewall para malapit na makapagbuga ng tubig. At sa laki po ng sunog sa warehouse na ito, ay nakita natin bumigay na itong bubong ng establishmento. Tinupok din ng apoy ang 2 nakaparadang delivery van. Mag-alauna na madaling araw tuluyang naapula ang sunog. Ayon sa Quezon City Fire District, laman ng warehouse sa mga alcohol at cleaning products. Ang ating ginawa sa operation, gumamit tayo ng chemical, yung foam, AFFF, para mas mabilis natin makontain yung sunog. Ang isang maganda naman dito ay mataas yung kanilang firewall at dahil sa firewall na yan, wala nang ibang nadamay pa na bahay o iba pang establishmento. Sugatan ng 3 stay-in na empleyado at isang bata na nasa loob ng warehouse na mangyari ang sunog. Mabilis yung paglaki ng sunog kaya habang sila ay palabas na, yun, nagtamo sila ng iba't ibang sugat. Pero sila naman ay nadala kaagad sa ospital at na nagpapagaling na ngayon. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula raw sa kisame ng warehouse. Hindi pa rin masabi ang kabuang halaga ng pinsala. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam sa media ang pamunuan ng warehouse. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang senior citizen matapos masunog ang isang tubuhan sa Tanhay Negros Oriental. Batay sa investigasyon, sinilaban ng 72 taong gulang na biktima ang tuyong damo sa tubuhan. Ngunit umihip ng malakas ang hangin na naging dahilan kaya inaabot ng apoy ang mga tubo. Sinubukan ng biktima na apulahin ang apoy, ngunit natrap siya sa tubuhan at nasawi. Ayon sa arson investigator, aksidente ang nangyaring sunog. Huli ang isang lalaki matapos ireklamo ng pang-aabuso at pananakot sa isang babaeng menor de edad sa Tuguegarao, Cagayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang ugnayan ng dalawa online noong April 19. Nakumbinsi ng 17 anyos na lalaki ang biktima na makipag-video call at magpakita ng pribadong bahagi ng kanyang katawan. Hindi raw alam noon ng biktima na palihim na palang nire-record ng suspect ang tawag. Nadiskubre ng kaibigan ng biktima ang pangba-blackmail at agad itong inireport sa 911.
Napag-alamang kinukulit ng lalaki ang biktima na kung hindi makipagkita ng personal ay ikakalat ang kanyang video online. Nahuli ang suspect sa entrapment operation ng mga otoridad sa barangay Kagay. Na-recover sa kanya ang cellphone na ginamit sa krimen. Nahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pa siyang makuhana ng pahayag at ang kaanak ng biktima. Kinumpirma ng International Criminal Court na galing sa kanila ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa na dinala sa Senado kahapon. Kinwestiyon naman ng ilang senador ang tangkang pag-aresto kay de la Rosa. Balitang hatid ni Ian Cruz. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. 2 taon matapos ang hamon na yan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagpunta si Trillanes sa Senado, bitbit ang anyay warrant of arrest ng ICC kay de la Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Nasa Senado si de la Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga taga-bagong mayorya ang ginawa ng mga taga-NBI kay de la Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Iniutos ni Cayetano sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Kalaunan, nag-resign si Senate Sergeant at Arms Rene Samonte. Sa kopya ng ICC arrest warrant na nakuha ng GMA News, secret ex parte only available to the prosecution ang nakasulat sa unang pahina. May petsa itong November 6, 2025. Inisyo ito ng Pretrial Chamber 1. Batay sa dokumento, naniniwala ang Chamber na kailangang arestuhin si de la Rosa para masigurong haharap siya sa korte at para hindi niya mahadlangan ng investigasyon. Nag-issue ang Chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado at international organizations. Sabi ng kampo ni Trillanes na i-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Tugod sa GMA News ng Executive Director nitong si retired Major General Romeo Prestoza, binavalidate pa nila ang impormasyon tungkol sa warrant at maglalabas ng pahayag kapag may kumpirmasyon sila mula sa ICC. Ayon kay Trillanes, legal ang arrest warrant ng ICC at taliwas sa batas ang proteksyon ng Senado kay de la Rosa. Obstruction of justice yan kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. Kinontra ito ni Cayetano. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. Dumulog ang mga abogado ni de la Rosa sa Korte Suprema para sa immediate judicial protection at guidance sa legalidad at epekto ng umano'y ICC warrant. Muli rin silang umapila sa paglalabas ng temporary restraining order o preliminary injunction para hadlangan ang pag-aresto sa kanya at pagpapaharap sa isang foreign tribunal. Sa Facebook Live ni Senador Robin Padilla, kinwestiyon ni de la Rosa ang dalang ICC arrest warrant ni Trillanes. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dalhan ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig. Kinumpirma ng ICC na kanila nga ang arrest warrant na anilay inilabas confidentially under seal ng Pre-Trial Chamber 1.
nasa proseso na raw sila ng pag-unseal nito. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. Nanawagan din si De La Rosa ng suporta sa mga kapwa niya graduate sa Philippine Military Academy. Sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. May kondisyong susundin ng Philippine National Police kaugnay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Malinaw na po yung instruction ni SILG sa ating GPNP na i-implement lamang po yung contingency plan kung sakasakali na may confirmed na ICC warrant. Opo. Basta ito ay papadaanin sa Interpol as through NCB o kaya NPCPC at may court order. Handa naman po ang PNP para i-implement po ito. Ang pahayag ng pambansang pulisya kasunod ng paglabas ng ICC warrant laban sa senador kahapon. Kahapon, matatandang inisyuhan ng supina ng PNP CIDG si De La Rosa kaugnay po sa kanilang investigasyon sa mga umunoy extrajudicial killings sa Davao Region. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo na deemed served na ang supina kahit hindi yon pinirmahan ng kanyang staff. Batay sa supina sa Huwebes, ipatatawag sa CIDG ang senador.